ang mga organizers natin are from Cebu. The one organizing Cebu and Bohol International Marathon. Ito yung jersey nila. Ang ganda ng quality. Malambot. Ganda sana dito tambayan sana. Tapos kakain ka ng fishball or mga quick street foods. After mag-jogging, balik tayo. Pero at least okay lang to kasi hindi naman to. Grabe, di ako makausad sa katakbo. Nasa highway pa kasi ako mga traffic dito sa may bandang Pawing. Dami sasakyan, hindi ko alam kung ano yun nasa dulo. Kasi usually di naman ganito ka-traffic dito. Traffic oh, pwede sa likod natin. Kaya ang hirap tumakbo. Baka mamaya mabundol ka. Kasi sa mga gilid may mga nakaparada naman. So, mahirapan kang tumakbo na mabilis. Tulad niya na may kasalubong. Kaya pala traffic. May Santa Cruzan pala dito. Ayun oh. May nagpo-procession. Kaya pala dito makausad ng mabilis kanina. Kasi kinain nila yung kalahati ng kalsada. So nakatigil yung iba kasi medyo punti na lang yung nadadaanan ng mga sasakyan no? Kaya nakukompress lahat. One lane lang yung gumagana, yung kasalubong natin lang, pero yung ayon sa ano natin, kaya pala mahaba yung ano, kasi main road kasi main highway kasi yan dito sa Tacloban, kaya talagang matraffic dyan. So update guys no, makulimlim yung panahon dito sa siyudad ng Tacloban dahil sa bagyo. Buti na lang hindi ano sa lupa no, nasa dagat lang. Buti nasa dagat lang yung ano, yung bagyo hindi pa tumama, kaya ganyan yung ano panahon, makulimlim lang siya. May mga nagja-jogging no, pero mas kukunti pa rin talaga ngayon, hindi tulad nung nakaraan. Grabe, ang init pa rin kasi malinsangan kahit hindi maaraw. Ganda tingnan ng mga ibon no, tabi-tabi sila sa may kawad ng kuryente. Ito yung ano guys, jogging spot namin, the best na jogging spot dito sa Leyte, sa Palo. Sobrang lawak kasi ng ubal dito. Ang ganda na ng ano ng gilid ng pinag-joggingan namin kasi ayan tinabas na rin yung mga damo. Ang bilis kumapal ng mga damo na itong mga amigo no, kasi isang linggo pa lang mahaba na ulit yan, lalo na pag panay ulan, mabilis sila tumubo. Kaya linggo-linggo may trabaho dito yung ano, yung nagmi-maintain. Ganda pa naman dyan oh. Ayan, pag summer, pero pag maulan, pag tag-ulan na, maputik na yan dyan. Ito yung mga nagja-jogging ngayon. Madami-dami na rin. Kaya hindi boring dito mag-jogging kasi marami kang kasabayan may inganyo ka talaga. Hindi tulad nung ikaw lang mag-isa, kulang ka sa gana. Hindi pa kasi wala kang kompetensya. Ganda tingnan ng mga bulaklak ng ano, kugo no. Kulay puti yung mga ano, kulay. Iba talaga pag nakatigil ka na ng ilang linggo no, at hindi na consistent yung pagja-jogging mo, parang balik zero, hinihingal ka agad, bilis lang mapapagod dahil kailangan mo ulit magpalakas ng dito sa puso para makahinga ng ayos. Grabe. Tumigil muna ako dito sa may park, Korean Filipino Park. Ito, naboto na yung after Bagyong Yolanda, collaboration nila. Pahinga ako, masakit dito. Narayuma na tayo guys Meron pala dyang basketball court. Ito yung park, pwede mo tambayan. Iban sa naging naka-isang oras na ako naglalakad tsaka tumatakbo, kaya lakad na naman tayo. Lalanghap na lang ako ng
malimuyak at preskong hangin. Hindi mo na ako tatakbo dahil napapagod ako guys. Dito rin tambayan ng mga motor, oh, mga cab, dahil lilim. Tapos pwedeng mag-picnic dito. Sinasabi ko pwedeng mag-picnic, magdala lang ng pagkain, diba dyan? Tapos pwede ka rin dito mag-practice ng driving. Kasi pero ngayon marami ng sasakyan dumadaan eh, hindi na tulad dati. Ang ganda ng spot na to. Sobrang lawak ng field. Tapos pwede kang lumilim dito sa makakapal na dahon ng ano ba tong prutas. Para siyang mangosteen. Okay, so bagong tabas na naman siya dyan. Pwede ka na dyan mag lakad-lakad, tumatakbo dahil dry ang yan. Pero pag maulan, maputik dyan banda dyan eh. Meron din dyan nagpa-practice ng motocross eh. Kasi tingnan nyo, may mga humps. May mga humps na sinasadya. Ginagawang bundok-bundok na maliliit. Ganda oh, ng mga prutas na to. Puno. Kapal na mga dahon. Sarap lumilim dyan. May mga naglalaro ng basketball guys oh. Guys, meron ditong free water. Meron ditong nalilibre ng tubig. Hindi tayo. Libre lang to mga amigo, no? Inalok na ako kanina, ngayon lang tayo. Ito siya. Mayroon pa tubig niya? Mayroon pang tubig. Free water nga guys. How much registration? Free water. Thank you ma'am. Ito. Free water. Yung ba kayo? mga Tapos major wala sponsors naman namin sir, like Sige po. I-press lang po yan. Tsaka sir, yung mga organizers natin kasi are from Cebu. Yung mag-organize Okay, thank you, ma'am. Thank you. Free water guys dito. Cebu and Bohol International Marathon. So kaya Malamig pa. So yun, may mga namimigay ng hotel dito. Kaya maganda rin magja-jogging minsan. Libre lang to mga amigo. Meron din sila ditong fun run. Magkano yung registration niya, no? pricey lang siya compared sa other running groups kasi ang mga organizers natin are from Cebu. The one organizing Cebu and Bohol International Marathon. So, intercity pala may mga galing ibang lugar. Yes po actually. Saan yung venue niyan? Venue will be in Robinson's Maras Barras. Robinson Crossback. Ang lapit lang sa 26 to race. Pero our registration date ends in June 12 po. June 12. Okay, so mayroon lang 5K, 10K, 21, saka 42. Ito yung jersey nila. Schedule ka mo nga niya aside from Ang ganda ng quality. Malambot. Next Friday po. ano ka mo? Opo. Tapos so, ang registration fee nila, ito. Makakabayad na yan. May kasalawas na ganun. Sikad Ultimo. Makita nga natin. Yung 42K, 2,750, 21K is 2,150, 1,650 naman yung 10K, 1,250 to 5K. June 12 yung registration nila Sweldo na lang. sa Robinson's Place, Maras Barras. Friday ko release. Ang ganda ng nila jersey. Sana ako may kasalawan. Kaso wala na ako nito. Ay, natatak ko. Sayang, ang lapit ko pa naman sa Robinson. Yung mga inauna kami, nahabol talaga nila na sumweldo ba? Kasi medyo ano din siya eh. Yan guys, nakainom tayo ng tubig, no? Libre lang yung tubig mga amigo. Tapos meron, maliban sa free water na inaalok nila, meron din sila dong inaalok na fun run. Then nagre-range ng 1,250 sa 5K kilometer. Then pataas na mga amigo yung registration fee, no? So guys, naka 1 hour and 30 minutes na tayo. So ikot lang ako ng isang bisis. Then punta tayo sa MacArthur Park. Dun, banda. Kasi parang ano na rin,
Mag-alas 6 na rin. Padilim na. Dito ako galing sa may Palo. Tapos MacArthur Park yung papunta dun. Yung kalsada na yan, diretso papunta MacArthur Park. Grabe, sarap dyan maglaro ng ano. Mag-practice ng soccer or football banda yan. Dito pala yung mga offices ng ano, government offices like ayan, BIR. Ito is KUA. Then DepEd is nandito. Civil service naman dito sa banda rin. Dami. Ayan pala yung civil service na yan. Tapos BIR yung kadikit niya. Tapos DPWH. Halos dikit-dikit na yung mga governments ano dito. Offices. Okay. After natin mag-jogging dun sa ubal ng ano, Boy Scout, papunta na ako ngayon ng ano, MacArthur Park. Diyan sa unahan. Kasi naka isang oras kalahati na ako dun. Dito tayo magpapahinga sa mismong park. Sarap pumiga sa mga damo dyan sa park. Libre lang naman yung park. Wala siyang bayad. Apoy. DPWH Region 8. Ganda sa park. Oh, ang daming ang ganda na pala pasyalan, no. Magdala ka lang ng banig. Punta tayo ulit dito sa park. MacArthur Park ulit tayo. As usual, lagi naman tayo nandito. Pero bihira lang ako dumidiretso dito, guys. Doon lang talaga ako nag-ikot-ikot sa may Boy Scout kasi yun yung jogging spot na paikot. Dito kasi more on pasyalan to eh. Dami pa ring tao. Ang oras natin mag-alas 6 na. Kahit alas 7 ng gabi may mga tao pa rin to dito. Grabe ito punong-puno to ng tubig. Ngayon sobrang tuyo na. Yan yung fountain nila. Ito yung spot. Marami pa ring tao. Mag-alas 6 na yan. Dito rin yung marami. Daming tao. May tubig na. Nilagyan na nila ng tubig ulit. Yung mismong inaapakan ni MacArthur. So malalim na ulit yung tubig. Ayan na guys. Dati doon na yun. Ngayon nilagyan na ulit ng tubig. High tide na ulit. Ganda talaga ng view dito kapag hapon. Mga 4 pataas. Tapos ayan, galing tayo na sa taas. Ang maganda naman talaga rin dito is yung harap yung dagat. Presko yung hangin. Ayan medyo foggy ngayon na konti kaya hindi mo kita yung yung Summer Islands. Ayan lapit tayo sa dagat para makita natin. Dito tayo sa spot na to. Dami dito itong seawall. Dami ding dumadaan. Yan yung likod. Tapos mayroon daw itong parang nakaukit na mga design. Yan yung San Jose Airport papunta doon. Ang lawak pa lang, haba pala nitong seawall. Hindi mo na masyadong makita, madilim na kasi mga amigo yung part doon Ito naman yung kabilang side. Papuntang Palo, Tanawan, then papuntang Southern Leyte na yung part na yan. Baba tayo. Malalim ngayon yung dagat Ganda dito liguan dati mga amigo, na dito kami naliligo. Ito yung dating seawall na natibag na ng bagyo. Grabe Okay, so itong part na to mga amigo itong papuntang San Jose na seawall, hindi ko pa siya napupuntahan simula dati nung nagja-jogging tayo. Ngayon try natin papunta ron. Tingnan natin kung yung, pero hindi na siguro ako didiretso dun sa pinakadulo kasi abutin tayo ng gabi. Grabe laki ng mga tibag ng dating seawall na winasak ng bagyo. Ayun, typhoon. Ito yung part na sobrang ganda dito pasyalan pagkahapon.
family bonding, mga barkada, pwede kayo dito magbanig lang kayo din, tapos magdala ng pagkain. Tulad niya mga ginagawa nila. Pwede nga dito sa ilalim. Kapag tanghali, mas maganda pag dito. Kasi malilim. Diba? Tapos pwede ka rin magbike dito, bawal lang yata motor. Saka 4 wheels. Kasi ginajaggingan din to. Yung dagat pala dito mga amigo, parang okay na siya, pwede nang liguan, pero actually dito nakakatakot eh, malalim nila yung part na to. Pero dati high school kami is naliligo kami banda rito, kaso nakakatakot ang banda rito, parang diretso siya palalim, pag ganun siya pabulusok yung ano niya dyan. Tapos yung alon parang tinatangay ka pabalik agad, kaya hindi nakakatakot dito. Mayroon dong spot na liliguan, yung pinakadulo na part, which is pinuntahan na natin dati. Yun yung pinakamagandang part na liguan doon sa pinakadulo. Andun din yung skimboarding spot kung gusto mo nang mag skimboard sa dagat. Okay, so yung dito naman sa part na to, may mga nagtitinda rin pala ng buko dito. Diyan mas marami. Dito nga lang mga amigo, puro buko lang yung makikita mo. Meron din pala, parang may nakita kong umuusok doon. I think mayroon na dong nagbibinta din ng mga barbecue. Tapos mayroon ditong ginagawang building. Pagkakaalam ko, dito na lalagay lahat ng mga nagtitinda dito sa MacArthur Park. Parang one stop shop na siya. Pagka kung gusto mo nang kumain ng mga barbecue, dito na sila. Ayan na, malapit-lapit nang matapos. So dyan nilalagay. Ayan yung building na yan. So may nakausap ako dyan dati. Yun yung dyan ilalagay lahat ng mga mga nagtitinda rito. Siguro magre-rent na lang sila dyan. Malapit na rin. Try natin diretsuhin to dito kasi hindi pa ako nakapunta banda rito eh. Sa part na to. Papuntang Manlurip na to. San Jose. Papuntang airport kung diretsuhin mo. Kaya kung magagaling ng mga taga Ormoc or Southern Leyte, pagdating sa Palo, diretso na sila dito. Puro mga buko yung nakikita ko dito. Tapos meron din namang nagbibinta dito ng pagkain. Pero mas marami doon sa food park. Yung food park na natin. Ito, ang ganda dito. Diretso lang yung pwede mo joggingan. Tapos gilid, dagat. Pupuntahan ko pa sana yung pinakadulo. Bumalik na ako mga amigo sa mismong MacArthur Park dahil parang dire-diretso lang naman to, tuloy-tuloy lang, pero wala na masyadong tinda ron. Dito tayo magtatambay sa may food park dahil as usual iinom tayo ng buko juice. Yun lang naman lagi nating iniinom dito pagkatapos mag-jogging para hydrate ulit tayo. Balik tayo dito paggabi na rin. Ganda ng view dito. Di ko alam kung makikita niyo sa camera yung part na yan is bukid po yung dulo na parang ito bukid po yan, part yan ng Eastern Samar. Tapos dito naman ito yung makikita mo is bukid po yan, part siya ng papuntang Tanawan, Leyte, Tolosa, Dulag, doon banda na papuntang Southern Leyte na part. Mag-alas 6 na guys 6 PM na talaga, sakto. Balik tayo. Butin tayo dito ng gabi. Pero hindi naman nakakatakot masyado pag doon ka sa park kasi may mga tourist police doon. Pero dito banda wala masyado. At saka madilim dito pag gabi yata. Daming tumatambay dito guys pagkagabi. Tapos nasa ilalim na siya mga puno. Tapos dito pwede tambayan. Tapos na tayo. Siguro dalawang oras tayo nagja-jogging ngayon. Pero mas marami yung lakad. Dahil mapagod tumakbo. Lakad yung marami. Tapos konting jogging. Grabe, ganda dito. May mga nagigitar kasama yung barkada. Kukwentuhan, mamaritisan, kumakain, may naglalaro ng football. Mga bata, may tumatambay. Yan yung mga ganda gawin dito kapag ka weekend, chilling lang, papalipad ng saranggola. Ayan diba? Ganda rin ang kulay ng langit.
orange. Tapos dito, kung gusto mo namang kumain, kung food lover ka, meron dito. Pwede mong tambayan. Pasukin natin ngayon to. Pero buko lang naman yung bibilhin ko talaga dito lagi. Kung meron man, is yung mga hindi matatamis dahil useless yung pagja-jogging mo kapag matamis yung bibilhin mo. Ito. Dito is mga ano lang dito, mga street foods. Street food yung marami. Tulad yan eh. Ayan yung mga available. Wala line eh. Ayan, mga quick. Yes, sir. Ayan yung mga mabibili dito. Tapos meron ditong mga mostly mga ganun eh. Tapos meron lang mga na drinks na ano, meron din ditong mga ganito, cakes, pastries. Ayan, mga cakes. Ito siya. Tapos meron din ditong coffee or mga milk tea. Daming tao. Daming tao banda rin. Ganda kasi lalim ng mga puno. May mga chili, dynamite, milk tea. Pero usual dito tayo sa mga nagbibinta ng ano, ng buko. Buko lagi tayo. Halo-halo, meron din sila dito. Ang ganda itong halo-halo nila. Shawarma din sila dito. Ito. Halo-halo. May shawarma. Buy one take one. 130 pesos. Halo-halo nila. Pero dito tayo sa buko. Buko yung pinupunta natin dito. Wala na ng space. Ito tayo order tayo ng buko. Ito yung mga in-orderan natin lagi ng buko. Nag-increase lang yun ng 5 pesos eh. 40 pesos na dati 35 lang. Yung tayo ng first buko. Sa MacArthur ulit tayo mga amigo. After natin mag-jogging di tayo uminom lagi ng buko. Actually suki ko na to dito. From December hanggang ngayon dito ako uminom. Pero hindi naman araw-araw. Kasi nag-jogging tayo twice a week or 3 times a week. Harap. Ganyan kadaming buko yung binibinta nila doon araw-araw. Ayun. Dami pa doon, oh. Pero galing yan sa ano, galing yan sa ibang part ng Leyte. Mga presko pa, tinan nyo naman. Kaya dito ako pumupunta dahil bago pa yung mga buko nila. Hindi yung kahapon pa, tatlong araw. Sige ma'am. Pwede ka rin magpa-shake ng buko dito. Buko shake yung tawag. So mayroon silang buy one take one, large 180. Regular nila is 99 pesos. Medium 120. Meron sila dito. Meron din silang mga ano, mga dynamite, mayroon silang mga kikiam, hot dogs. So yan, kompleto maliban sa buko. Kabilang siya na kalsada. Magkabilaan. Ganda sana dito tambayan sana tapos kakain ka ng fishball or mga quick street foods kaso may mga ano alibos-bos yung tawa guys. Lumalabas siya pagka tag-ulan or pagka nabubulabog yung tinirahan nila. Dito tayo nag-order. Ang dami dito, puro mga street foods. Ang daming kumakain. Pinapatay nila kasi ano. Dito lang ako sir ah. Dito lang. Guys. Dito rin meron kaya dito lang ako sa gilid. Dito tayo wala masyado. Ayan. Doon marami. Pagka kulay yellow, madabalis ano nila pagka kulay yellow yung giveaway. Para pag kulay ano, puti hindi masyado. Ito guys, bumorder tayo ng itlog ng pugo tapos squid ball. Kain tayo.
Kain tayo. Bilisan lang natin dahil ang daming mga alibusbus, alitap-tap. Fishball muna. After mag-jogging, balik tayo. Pero at least okay lang to kasi egg din naman to. Mainit pa. Init dahil bagong ano lang, bagong luto lang pala. Ito naman yung squid ball. Squid ball. Maganda rin yung sauce nila mga amigo, matamis to. So dalawa yung sauce nila, isang manghang, isang matamis. So masarap to. Para sa mga mahilig ng ano, pag napunta kayo ng MacArthur Park dito sa Palo Leyte, meron ditong mga street foods park na pwede nyong bilhan para hindi kayo magutom guys, no? Kung mahilig naman kayo sa barbecue, walking distance lang mula dito, meron din dito nagtitinda ng mga lahat doon, barbecue na rin lahat. Barbecue baboy, manok, liempo, ganun. Tapos may kanin. Dito walang kanin. Puro mga kakanin lang dito, kikiam, mga fishball, mga tawag doon, mga na milk tea, ganun yung mabibili mo dito. Kain. Masarap pero guys yung masarap guys yung squid ball nila. Pero mas masarap yung masarap tong ng quail eggs or itlog ng pugo. Kain. Worth 60 pesos lang itong binili ko eh. Kasi kakain pa naman ako pagdating sa bahay. Masarap yung sauce nila, yung kulay yellow yung sauce. Di ko alam kung anong hinalo dito. Parang may honey siya kasama. Mainit lang. Dumadami yung alitap-tap. Yung mga pakpak niya natatanggal. Umahalo sa pagkain, hawakan na natin. Ito siya. Pumapasok guys sa singit-singit mo, no? Kain.